Hi guys, good morning and happy Friday. It is 6:45 ng umaga. Late na talaga tayong bumangon dahil sobrang nang lumalamig. Mas lalo tayong tinatamad gumising sa morning. Buti na lang guys, today is Friday. So si Daddy ay kumain lang ng natira nating bahaw from last night. And then yung natira naman nating beef, short ribs. And then yung mga bata kumain lang ng tinapay and then si J.I. noodles. Tayo ay nag-skincare routine na. Hindi ako naka-scrubs ngayon. Naka-ano lang tayo. Long sleeves na, fleece na, long sleeves na. And then ang ating lab coat. So ngayon ay home care tayo. Maglagay tayo ng sunscreen moisturizer combo. Alam niyo ba guys, meron tayong forecast ng flurries today. Ang temperature natin ay only 33 degrees. So napakalamig na talaga. Ayan na guys, madaliin na natin dahil tayo ay magkakape na. Nakapagilamos na rin ako. So, let's go. Let's go. Kailangan na natin uminom ng coffee. Because coffee is life. Malinis ang ating kabahayan, guys. Nilinis ko yan kagabi bago ako pumunta sa ating kwarto. So, malungkot na balita, guys. Nasira yung aming coffee maker. Susubukan ni tatay ayusin or gawain. Pero for now, meron tayo ditong hot water central. Parang dispenser to ng mainit na tubig. Hindi tayo papayag na wala tayong kape sa umaga. Kaya naman, kumuha na tayo ng hot water. So, ito ay parang thermos, guys. At di natin ito alam gamitin. Paano ba yun? Natin ito alam gamitin. Dispense, ano? Dispense. Hindi ko alam gamitin. Wala kasi sa bundok nito. I did. But it's not coming out. It is close. Oh. Kailangan pala pindutin yung lock. Okay. So, meron tayong hot water. So, hindi ko magagamit yung pads ko. Pero gagamit tayo ng Nescafe Classic. Dahil at tayo maay black coffee lang. Just black coffee with no sugar. Magbaon din tayo ng pagbaonan natin si tatay ng kanyang tinapay. So, meron tayong laman ng baloni, tinapay. Ayaw na niya ng may cheese, kaya ito na lang muna for now. Babe, check na. Yan na patagulong. Grabe yan. Akin na ako na siya. Kaya na naman tayong mga malulungkot na saging, kaya banana bread na this. So, mas maganda sa banana bread or banana cake, yung mas mga overripe, yung mga ganitong klase ng saging ang gusto natin. So, gagawa tayo ng banana bread or muffins. Ipapakita ko pala sa inyo guys yung binigay kila ate nung banquet party na sweatshirt from their school. Ito guys. Yan. Nakaborda pa yan. So, diba nakakatuwa. Nakapagpalit actually si ate sa kaibigan niya. Kasi yung nakuha ng kaibigan niya ay medium. At then, sa kanya naman ay large. So, medyo malaki sa kanya yun. Kaya nakapagpalit siya, guys. Okay, pero tayo naman ay kumain. Lahat sila, guys, nakakain na. Tayo na lang ang hindi. Na tayo ay mag-morning coffee lang. Habang tayo ay nag-check ng ating schedule for this day. And parang hindi ko feel mag-almusal, guys. Magkape lang tayo. Dati, nung ako ay nag-weightlifting pa, nagpa-fasting din tayo for 18 to 20 hours. Pero hindi na natin nagawa yan sa napakahabang panahon. Ang lakas makapagpapayat ng intermittent fasting. Pero hindi ko nire-recommend yun ha. Sinishare ko lang yung experience ko. So, i-check nyo syempre muna sa mga doktor ninyo kung okay ba yun. Pero sa akin, effective yun. So, nag-IF tayo for somewhere between 16 to 20. Depende na lang din. Kasi minsan maaga tayong kumakain. Pag ngayon talaga nagugutom na ako, kumakain ako by 12. So, ang last meal ko is 6 p.m. the day before. And then ang next meal ko na is 12 or 1 p.m. the following day. Hi guys! Napakalamig! Meron tayong chance ng snow flurries. It's only 33 degrees. Talaga tayo ay nanginginig. Ngayon guys, ang suot ko ay 4 na layers na yung ating pangitaas. Wala pa tong winter guys. Talaga namang pumasok na ang taglamig. Bigay tayo ng ating hat. Dahil napakalamig. Napakalamig! Kuya Eddie! Ang lamig! Ito yung hiniram kong hat ni Bunso. Masakit din tayo ng ating gloves dahil nanginginig ang ating mga daliri. Nginig is real. Hindi na talaga tayo, lalo na guys pag matatanda na, no, ayaw talaga nila ng lamig. Kung sila nga, hindi pa masyadong kung tayo nga medyo bata pa, ayaw na ng lamig, mas lalo yung mga matatanda. Ayun lang yung ayaw ko sa trabaho namin ni Daddy. Dahil tayo ay nagdadrive palagi. Tayo ay giniginaw ng bonggang-bongga kapag winter. Ayun na, nag-flurries na guys. Can you just move that? Here's your hat. Who's it hat? Let's go! Why? You gonna eat it in school? What? Are you gonna eat it in school? Don't lose your hat, please.
If you get sick, you cannot go to your Sky Zone party. Napakahirap kumilos naman dahil Diyos ko naman talaga yung layer natin ay 4 na patong. That's it. Magsasaing din ako, guys. Hindi ko kasi alam kung uuwi si tatay for lunch. Although nagbaon siya ng tinapay. Just have to make sure meron tayong kanin. Hindi rin ako kakain, guys. Wala na palang bahaw. So, lagi ko sinisigurado bago ako magtrabaho, meron tayong kanin. Kasi yung ulam, guys, madali lang magprito ng kung ano man or magbukas ng sardinas. Nakakaawa naman ang ating ama ng tahanan. Minsan umuwi yun, guys, ng alanganin. Siyempre, gutom siya. So, kailangan ay meron siyang makain. Hindi pwedeng nagugutom si tatay. Kaya naman, sinisigurado ko talaga na meron siyang baong, if not sandwich, kahit granola bar. And then, ilagay ko lang din yung mga dirty dishes sa ating dishwasher. Si ate kasi late nang bumaba. Dahil Friday ngayon, siya ang nakatokang mag-unload niyan. Alam niyo na guys, sa mga dalaga, nag-aayos-ayos pa. Pero okay lang naman dahil sigurado naman na bago siya pumasok sa school ay nagawa nila yung mga trabaho nila. Okay. Ito yung pinaglagyan ng isang pirasong beef tsaka bahaw ni Daddy. Tipitin ko lang. Hindi ko alam kung bakit nasira itong coffee maker. Nagamit pa namin ito kahapon. Baka nagbara kasi yung mga kape. Yung coffee granules. Kung ito guys ay sira, hindi na muna tayo bibili for now. Tayo ay mag-iinit na lang ng tubig. Meron naman tayong thermos. So ayaw natin masyadong gumastos. Dahil bills are real. Ito meron naman tayo itong, ito nga yung thermos guys. Ayan. Hindi ko lang magagamit yung aking mga coffee pads. But that's okay. Hindi naman yan mag-expire. So, dito muna tayo sa dining room. Magko-computer muna ako. Meron akong i-research guys. I will be back. Okay guys, tayo ay nagta-travel na at talaga namang malamig. Ayun na din, nakikita ko na yung konting snow flurries. Medyo may konting patak ng ulan. Kaya mas malamig na. So mag-focus lang muna tayo sa ating drive. Hindi ko mapakita sa inyo guys. Hindi naman siya ganun ka-visible. I think from the paggamit yung ating camera. But anyway, balikan ko kayo ulit. Tayo ay naka-4 na layer ng ating pangitaas. Ang pagkakamali ko ay hindi tayo nag-thermals today dahil nakalamig. Anyway, I will be back later. Tayo ay mag-drive safe. Okay guys, ipapakita ko sa inyo, nakikita nyo ba yung mga bumabagsak-bagsak na yan? Yan ay flurries. Medyo maulan. Kaya hindi na ako dumaan sa highway dahil natatakot tayo mag-travel. In 2.5 miles, turn right onto South 29th Street. So ayan ang ating biyahe. Dahan-dahan lang itakbo natin guys. Wala pa namang hindi pa naman siya ganoon kalakas. Hopefully hindi siya lumakas kasi yung ating first patient, papunta sa ating second patient, dadaan tayo sa interstate. So alam niyo sa interstate, kasabay natin ay mga malalaking truck, mabilis ang takbo ng mga sasakyan, kaya medyo natatakot tayo pag ganyan. Pero hopefully ganyan lang siya. Parang pag ganyan, manageable pa. Hindi masyadong visible dahil pagbagsak kasi ay basa na. But anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo at i-share. Kung nakikita niyo yung mga bumabagsak-bagsak na snow flurries na yan, ay hudyat na napakalapit na nga ang pagdating ni Elsa. Okay guys, I will be back later. Tayo muna ay mag-focus ulit sa ating drive. City sidewalks, busy sidewalks. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, me smile after smile. And on every street corner you hear silver bells. It's Christmas time in the city. Hear the ring, so it will be Christmas Day. Hi guys, I am back. Nandito na tayo sa ating last patient of the day. Magpapalit lang tayo ng badge dahil ito ay from a different agency. Dire-diretso pa rin ang ulan at flurries. Kaya naman dahan-dahan lang ang ating drive. Anyway, balik na lang ako mamaya. I think sa bahay na ako kakain. See you later. Hi guys, I am back. Patuloy pa rin ang ulan at pagbagsak ng flurries. So si Daddy ay tumawag sa akin. Nauna pa siyang umuwi sa bahay guys dahil yung dalawang patient niya ay nasa ospital. Yung isa naman ay nag-cancel. So mabuti na lang talaga tayo ay nagsaing kaninang umaga bago tayo magtrabaho for today dahil sa mga ganitong pagkakataon nga na bigla tayong umuwi sa bahay. Importante na meron tayong makakain. Dahil kami ni tatay kahit na meron kaming time na mag-take out or kumain sa labas, pag talagang nagtatrabaho tayo, hindi talaga tayo na bibili ng mga take-outs. Mas prefer namin na kumain talaga sa bahay kasi number 1, mas makakatipid tayo. Number 2 ay maiiwasan natin yung too much preservatives ng ating pagkain. So dahil tayo naman ay nag-chapsul kahapon or kagabi, meron pang leftover yung mga bagets and then meron pa tayong natirang nilagang baka. Yun na lang yung ating mga leftovers. So yun ang ating ubusin. So perfect yan dahil ngayon na ay Friday. Magluto tayo bukas na lang ng pork steak or yung binabad ko na pork chop sa barbecue sauce. Later, meron tayong kaganapan sandali. Meron kami pupuntahan ng mga bagets. So, nagre-request sila na kung pwede pa tayo kumain sa diner, lalo na si ate. So, bihira nga kami kumakain sa labas. Kaya pag may mga pagkakataon talaga na pwede naman or kakayanin naman ng ating budget, basta hindi sobrang expensive, kumakain tayo sa labas. Pero kasi yung mga kinakain nila, JJ, mga steak sa mga restaurant, parang mas mura kung sa bahay natin siya kakainin. Sa murang halaga
karamihan na nagbili natin sa grocery store para lahat tayo makakakain pa. Pero kapag sa labas guys, sobrang liit lang ng portions, parang napakamahal na. Not for any reason naman na tayo sobrang nagtitipid tayo ng pagkain, pero syempre kailangan tayo mag-stick sa ating budget. Yung pagkain sa labas, kung gagawin mo yan every week or araw-araw, collectively, mahal na din yun. So marami ka na mabibiling groceries. So kailangan na natin i-prioritize. And then today naman, dahil walang pasok tomorrow at meron nga tayong pupuntahan, so sabi namin sa mga bata, pagkatapos ng ating kaganapan mamaya, baka kumain tayo sa labas as a family. Pero kung kami lang ni tatay, hindi kami kakain dahil sayang naman ang ating tongda. I-save na lang natin yan para sa ating mga grocery bargains sa mga tindahan. So yan lang muna guys. I will be back later. Malapit na tayo sa bahay. Kami naman ni tatay ay mag-date muna at kakain na ang ating leftover at bahay. Yan lang muna for today's video. Happy Friday to all! Remember, family time is the best time and every gising is always a blessing.